mo ko, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita, nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romántico. If I should stay. Magandang umaga po, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Dear Mr. Romántico, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Divina mula sa Remedios, Trinidad, Bulacan. Sabi ni Mama, isa raw akong miracle baby. Ipinanganak akong labas ang aking puso. Marami ang nagsasabi na hindi ako mabubuhay ng matagal. Happy 20th birthday, Ate Divina. Happy birthday, anak. Mama, Vince, Ate. maraming salamat sa sorpresa niyo sa akin ngayong birthday ko. Pinaghandaan niyo talaga to. Ay, oo, anak. Pinaghandaan talaga namin ito. At saka, double celebration na tayo ngayon. Ha? Double celebration? Oo. Ate, papasok na ako sa seminaryo. Ay, talaga? Vince? Sigurado ka na ba talaga sa pagpapari? Matagal ko nang pinag-isipan ito. Ito po talagang calling ko, ang maging pastol ng Panginoon. Tama yan naging desisyon mo, Vince. Basta, anak, palagi mong tatandaan na kapag pumasok ka na sa seminaryo, wala nang atrasan yan, ha? Panindigan mo ang naging desisyon mo. Huwag kang magpapadala sa tukso. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Buo talagang desisyon kong pumasok sa pagpapari. O ikaw, Divina. Ma, Di ba sabi mo balak mo namang magmadre? Oh, kailan ka papasok sa kumbento? bala ko po talaga magmadre dahil gusto ko po maglingkod din sa Panginoon. Pero naniniwala po ako na may tamang panahon para pumasok sa kumbento. Ay, kaya lang, hanggang kailan yung sinasabi mong tamang panahon? Ayoko po magpadalos-dalos ng desisyon. At saka, aaminin ko rin po sa inyo na meron pang kulang sa akin para magdesisyon para sa aking pagpasok sa kumbento. Kung yan ang desisyon mo, irerespeto namin. Basta anak, umaasa pa rin ako na isang araw, makikita kita bilang isang ganap na madre. Good morning, Divina, anak. Nakahain na ang agahan. Sige po, Ma. Tatapusin ko lang po itong pag-iimpake sa mga damit ko. Ngayong araw na itong pagpasok mo sa kumbento. Sa totoo lang, nalulungkot ako ngayon. Ma, wag po kayo malungkot. Di ba ito naman ang gusto ninyo? Nauna nang pumasok sa seminaryo si Vince. Mamaya, ako na lang mag-isa dito sa bahay. Mamimiss kita, anak. Kayo rin po. Pero kailangan po natin magtiis. Darating din naman po ang panahon na magkakasama ulit tayo. Pag ako ay naging isang ganap na madre na. Gusto mo ba talagang maging madre? Bukal ba yan sa kalooban mo? Oh,
Bakit niyo naman po naitanong yan? Siyempre, gusto ko pong maging madre. Naitanong ko lang kasi baka naman napapressure ka lang sa akin. Ako lang naman yung pilit ng pilit sa'yo na maging madre ka. Yan kasi ang pangarap ko nung bata pa ako. Kung hindi ko nakilala ang papa mo, baka natuloy na ako sa pagmamadre. Huwag po kayong mag-alala. Sarili ko pong desisyon ito. At ipinapangako ko po sa inyo, magpapatuloy ako hanggang sa maging isa na akong ganap na madre. Grabe, ang haba pala ng biyahe. Papuntang kumbento. Nahihilo na ako. Sayang, hindi ako nakainom ng gamot kontra hilo. Miss, wala ba nakaupo sa tabi mo? Baka pwedeng dito na lang ako umupo. Medyo mainit kasi doon sa napwestuhan ko. Nasisinaga ng araw. Ako lang naman ang mag-isa sa pwesto ko, kaya... sige, maupo ka na. Naku, salamat. Miss, okay ka lang? Namumutla ka at pinagpapawisan ka. Hindi. Nahihilo ko. Palaging ganito ang nangyayari sa akin pag bumabiyahe ng matagal. May panyo ka ba? O kaya bimpo? Wala eh. Kaya hindi ko mapunasan ang pawis ko. Teka. Ito, meron akong ekstrang panyo. Bagong laba yan. Malinis yan. Gamitin mo muna. Oo. Salamat. Siya nga pala. Meron ako ditong dalandan. Ito, kumain ka nito. Amoy-amoyin mo para mawala ang pagkahilo mo. Sige. Kakainin ko nito. Sige. Salamat ulit Siya nga pala. Ang ganda ng suot mong shades. Ganun ba? Ako nga pala si Ramon. Ikaw, ano pangalan mo? Taga saan ka? Ako si Divina. Taga Remedios, Trinidad, Bulacan ako. Papunta sana ako ngayon sa kumbento eh. Pangarap ko kasing magmadre. Ganun ba? Oo. Alam mo, naalala ko tuloy yung kabataan ko. Pangarap ko maging pare. Ang totoo niyan, nakahandaan akong pumasok sa seminaryo. Kaya lang, hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Minasakar kasi ang buong pamilya ko. Ang tatay ko, nanay, mga kapatid ko. Lahat sila pinatay. Ako lang ang tanging nakaligtas. Ay, nakakalungkot naman. Bakit? Ano kaya nangyayari? Nawala ng preno ang sinasakyan nating bus. Babangga ang bus sa release ng tulay! Mahulog ang bus sa ilog, Divina! Tumapit ka sa akin! Tumapit! Mr. Romántico. Mr. Romántico, sobra akong natakot sa nangyaring aksidente na yon. Akala ko, yun na ang aking katapusan. Pero nagkamali ako dahil nasa tabi ko noon ang aking knight and shining armor. Para ba siyang guardian angel ko na iniligtas sa isang nagbabadyang trahedya. Bagamat nagtamo kami pareho ng mga bali sa katawan, pero ayos lang yon dahil ang importante, buhay kami. Divina! Oh, Diyos ko. Salamat at ligtas ang anak ko. Diyos ko. Ay. Kala ko mamamatayan na ako kanina. Huwag ka nang matakot, anak. Kasama mo na ako. Pero, yung mga binti mo, nakasemento na. Sabi po ng doktor,
May na-dislocate na buto raw sa mga binti ko. Kaya inayos at sinimentohan nila. Gagaling din daw po ako. Pero baka abutin daw ng 3 o 4 na buwan bago ako makatayo ulit. Ganun ba? Pero pwede nyo na raw po akong maiuwi sa bahay ngayon. Kung ganun, hindi pala matutuloy ang pagpasok mo sa kumbento. Ganun na nga po. Magpapagaling po muna ako. Ay, sige, anak. Tutulungan kita para gumaling ka agad. Siya nga po pala, Ma. May lalaking nagligtas po sa akin sa bingit ng kamatayan. Gusto ko po makilala niyo siya. Ganun ba? Opo. Sino siya? Ramon po ang pangalan niya. Umalis lang po siya saglit para bumili ng pagkain. Vina, ito na yung pagkain natin. Magandang hapon po. Ramon. Ramon, siya ang mama ko. Si Berta. Ma, siya naman po si Ramon. Ang nagligtas po sa akin dun sa bus. Ramon, masaya akong makilala ka. Salamat pala sa pagliligtas mo sa aking anak, ha? Wala pong anuman, Aling Berta. Nabendahan din pala ang isang braso mo. Oo, pero nagpapasalamat pa rin po kami ni Divina at nakaligtas kami sa aksidenteng yun. Ang totoo po niyan, konti na daw po yung nakaligtas, sabi ng mga pulis. Yung driver, yung matatanda at bata, nasawi daw po. Ay, nakakalungkot naman. Sumalangit nawa ang kanilang mga kaluluwa. Ay, siya nga pala. Iho, taga saan ka nga? Taga Nueva Ecija po ako, pero nakatira po ko ngayon sa San Ildefonso, Bulacan. Oh, malapit ka lang pala. Kasi kami ng anak ko, taga Remedios Trinidad kami. Pero malapit kami sa boundary papuntang San Ildefonso. Kung ganun po, mabibisita ko pala ang anak ninyo. Naku, iho, magmamadre ang anak ko. Oo, naikwento nga po niya sa akin. Mabuti naman pala kung ganon. Wala kasi sa plano niya ang mag-asawa dahil ang matagal na niyang pangarap ay ang makapaglingkod sa Panginoon. Mr. Romántico. Mr. Romántico, yun na ang simula ng pagkakaibigan namin ni Ramon. Mabait siyang tao. Nararamdaman ko, may care siya sa akin. Habang nagpapagaling ng aking 2 binti, ay madalas akong dalawin ni Ramon sa bahay. Naging textmates din kami. Hindi nagtagal, nag-bloom ang friendship namin. Marami akong nalaman tungkol sa buhay niya. Malungkot ang buhay ni Ramon. Dahil doon, nakaramdam ako ng awa, kaya naging mabuting kaibigan ako sa kanya. Ay, 2 buwan na ang lumipas simula ng masimentohan ang parehong binti mo. Gusto ko na pong matanggal tong simento sa binti ko, Ma. Ang kati-kati na kasi sa loob. Kaso sabi ng doktor, 3 to 4 months daw bago tanggalin. Sundin na lang natin yung sinabi ng doktor. Ay, siya nga pala. Dumaan si Ramon dito kanina. Nag-abot ng kaunting prutas para sa'yo. Nagpapahinga ka kanina kaya hindi na kita tinawag. Ganun po ba? Divina, anak. May bala ka pa bang magmadre? Opo. Bakit yun naman po nahitanong yan? Napapansin ko kasi na nagiging malapit ka na dyan sa Ramon na yan. Kung gusto mo pa ring magmadre, iwasan mo na siya ngayon pa lang. Ma! Anak, hindi mo ba napapansin? Sinusubo ka ng Diyos kung talagang desidido ka sa balak mong pagpasok sa kumbento. Una, na-aksidente ka. Pangalawa, dumating si Ramon sa buhay mo. Magkaibigan lamang po kami ni Isa Ramon. siyang tukso sa'yo, Divina. Maniwala ka sa akin. Kahit hindi mo aminin sa akin, nakikita ko na may kinang sa mga mata mo sa tuwing dumadalaw ang lalaking yun dito sa bahay.
Ay, anak, layuan mo na siya hanggat hindi pa tuluyang nahuhulog ang loob mo sa kanya. Ma, Pakiusap. Makinig ka sa akin. Gusto kong maging madre ka dahil yon ang alam kong makabubuti sa'yo. Magandang gabi po, Aling Berta. Pasensya na po kung ginabi ako ng dalaw. Nandito lang po ako para ibigay itong mga dala kong prutas para sa inyo ni Divina. Nag-abala ka pa. Salamat sa mga ito. Si Divina po. Nagpapahinga na ang anak ko. Ramon, pwede ba kitang makausap? Ano po yun? May gusto ka ba sa anak ko? Ano ho? Siguro naman alam mong pangarap ko sa anak ko na maging isa siyang ganap na madre balang araw. Pero nitong mga nagdaang buwan, parang umiiwas siyang pag-usapan ang pagpasok niya sa kumbento. At naniniwala akong dahil yun sa'yo, Ramon. Ganun po ba? Baka pwedeng makiusap sa'yo. Layuan mo ang anak ko bago pa tuluyang mahulog ang loob niyo sa isa't isa. Pero magkaibigan lang po talaga. Ramon, gusto kong matuloy si Divina sa pagpasok sa kumbento. At nararamdaman kong hindi yun matutuloy hanggat nandyan ka. Sana'y maintindihan mo kung bakit ko siya pinaiiwas sa'yo. Kung iyan po ang gusto ninyo, gagawin ko, Aling Berta. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, dumating ang ika-4 na buwan at nakarecover na ako ng tuluyan sa sinapit kong aksidente. Pero imbes na magsaya ako, ay lungkot ang namutawi sa aking puso. Palagi ko kasing iniisip si Ramon at kung bakit hindi na siya nagparamdam sa akin kahit kailan. Naisip ko, baka ito na ang senyales para pumasok na ako sa pagmamadre. Kailangan ko nang mag-move on. Divina, naayos ko na ulit yung mga gamit na dadalhin mo sa pagpasok sa kumbento. Oh, malalim na naman ang iniisip mo. Wala po ito, Ma. Anak, tapatin mo nga ako. Gusto mo pa bang magmadre? Magagalit po ba kayo sa akin kung sabihin kong hindi pa po ako handa? Anong hindi handa? Matagal na nating pinag-usapan to, anak. Sa totoo lang po, kinakabahan ako. Para kasing hindi pa talaga ako handa sa responsibilidad na iaata sa akin. O baka naman nagbago ang isip mo dahil kay Ramon. Tapatin mo nga ako, Divina. Gusto mo ba talagang magmadre o ayaw mo na? Kasi kung ayaw mo na, hindi naman kita pipilitin. Parang ayoko na, Ma. Ay, kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Kaya si Ramon, may gusto ka ba sa kanya? Hindi mo pa siya lubusang kilala, anak. At saka, matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa'yo. Hindi lang naman po si Ramon ang dahilan, kaya nagbago ang isip ko. Ngayong hindi ka natutuloy sa pagmamadre, anong plano mo ngayon sa buhay? Ang dami nating pinamili ngayon.
Nako, iba talaga pag bagong sweldo. Ay, salamat anak ha. Wala po yun, Ma. Buti po yun na nakakatulong ako sa inyo sa mga gastusin natin sa araw-araw. Eh, malaking bagay talaga yung bago mong trabaho sa bayan. Ay, halika na anak. Maghanap na tayo ng tricycle Ay, na sandali, Ma. masasakyan. Ha? Sandali po. Eh, bakit? Sino ba yung nakita mo? Si Ramon! Mauna na po kayo, Ma. Sige na. Sunod na lang po ako. Teka lang. Divina! Anak, bumalik ka dito! Ramon! Ramon! Hintay! Ramon! Divina, ano ginagawa mo dito? Pauwi na sana kami ni Mama. Pagkatapos namin mamili sa palengke. Pero nakita kita eh. Ano, kumusta ka na? Bakit ba hindi ka na nagparamdam sa akin? Pasensya ka na kung bigla-bigla na lang ako nawala. Pinakiusapan kasi ako ng mama mo na iwasan na raw kita. Sinunod ko lang ang gusto niya. Sinabi yun ni Mama sa'yo? Oo. Baka daw kasi makahadlang ako sa pagmamadre mo. Hindi ako natuloy sa pagmamadre. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang sekretarya sa munisipyo. Eh di, nalungkot ang mama mo. Ganun na nga. Pero natanggap na rin niya yun. Ikaw, ano na ba nangyari sa'yo? At saka, bakit naka-shades ka? At nakatakip ng bandana yung bibig mo? Para ka tuloy may pinagtataguan. Halika, doon tayo mag-usap sa kanto. Oh, sige. Pero sandali, Ramon. Napansin ko, may mga pulis sa palengke. Tapos bigla mo na lang akong hinila papunta dito. Pinagtataguan mo ba sila? Hindi. Wala akong pinagtataguan. Dinala kita dito para makapag-usap tayong dalawa. Akala ko, hindi na tayo magkikita pa. Alam mo, sa totoo lang, nung una ayokong sundin ang mama mo nung sabi sa akin na liyuan na kita. Pero naisip ko, wala din namang masamang intensyon ng mama mo. Gusto lang niya mapabuti ang buhay mo. Kaya sinunod ko na lang siya. Mas gugustuhin kong makita na payapa ang buhay mo sa piling ng Diyos. Pagpasensyahan mo na si Mama, ha? Pinag-iisipan ka agad niya tayo na masama eh. Samantalang magkaibigan lang naman tayo. Oo, tama ka. Ngayong hindi ka na magmamadre, baka pwedeng ibalik natin dati nating komunikasyon. Oo naman. Hindi naman siguro magagalit si Mama. Paano? Mauna na ako sa iyo, ha? Sigurado hinihintay na ako ni Mama sa bahay. Sige, Divina. Sa susunod na lang ulit tayo magkita. Sige. Bye, Ramon. Teka, sandali. Divina. Niyak ako. Niyakap kita kasi namiss kita ng sobra. Pangako, simula sa araw na ito, hindi na tayo magkakahiwalay. Mr. Romantiko. Buti naman at gising ka na, Divina. Halika. Umupo ka dito sa sofa, mag-usap tayo. Bakit po, Ma? 5:00 ang tapos ng trabaho mo. Pero umuwi ka dito ng 10:00 na ng gabi. Samantalang malapit lang ang munisipyo sa bahay natin. Tapatin mo nga ako. Si Ramon ba ang madalas mong kasama pagkatapos ng trabaho mo? Ma, kasi po... Sa tingin mo, uwi ng isang matinong dalaga ang 10:00 ng gabi? Ma... Divina naman. Alam kong matalino ka. Pero simula nang dumating si Ramon sa buhay mo, unti-unti kang nagbago. Okay. Aaminin ko po sa inyo. Si Ramon nga po ang kasama ko. Pero wala naman po kami ginagawang masama. Sa totoo lang, nakakakutob ako ng hindi maganda dyan kay Ramon. Kung kumilos siya, para ba siyang may iniiwasan o kay may tinataguan na kung sino? At saka palagi siyang nakamasid sa kanyang paligid. Para bang handang umatake anumang oras? Mabuting tao po si Ramon. Pero mag-iingat ka pa rin sa kanya.
iba ang nararamdaman ko. Para bang magdadala siya ng kapahamakan sa buhay mo. Alam mo, Divina, masaya ako nakasama kita ngayong 31st birthday ko. Bali, ito ang first birthday mo na magkasama tayo. Nice! Sana palagi na tayo magkasama. Ramon, May sasabihin sana ako sa'yo. Huwag ka sana magugulat. sige. Sabihin mo na. Tungkol ba saan yan? Divina, mahal kita. Mahal mo ko? Talaga? Naging aksidente man ang una nating pagkikita. Pero nung araw pa lang na yon, alam ko na sa sarili ko na ikaw na ang matagal ko nang hinahanap. At sa pagdaan ng panahon na magkaibigan tayo, lalo akong na-develop sa'yo. Ramon, Mahalin mo lang ako. Ipinapangako ko na magiging tapat ako sa'yo. Hindi ko sasayangin ang tiwala at pag-ibig mo sa akin. tatapatin kita, Ramon. Pareho tayo ng nararamdaman. Mahal din kita. Divina, masaya akong marinig yan mula sa'yo. Sa maraming araw at buwan na pagsasama natin, unti-unti ko rin na-realize na mahalaga ka sa buhay ko. Dahil mahal kita. Siguro, hindi ko kapalaran na maging madre. Pero tanggap ko yun. Lalo na kung ikaw naman ang makakasama ko habang buhay. Pero, aaminin ko sa'yo, Ramon, na meron pa rin akong pagkakataon na nahihiwagaan ako sa pagkatao mo. Ganun ba? Para bang may bumabalot na misteryo sa pagkatao mo. Pero, Ramon, ano man ang totoo, handa ko yung tanggapin. Kasi, mahal kita. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na marinig yan mula sa'yo. Kung ganun, tayo na ba? Ikaw, gusto mo ba ako maging kasintahan ngayon? Oo. Masaya ako na maging boyfriend ka. At pumapayag naman ako na maging girlfriend mo. Ang aga niya nagising na. Divina, naglinis at naglaban na ako ng maaga para mamaya magpapahinga na lang ako. Ay, siya nga pala. Nakausap ko kanina lang yung mga barangay tanod natin. Alam mo ba, may nangyaring shootout pala sa police station dun sa kabilang barangay kahapon ng mga alas 5. Oh, talaga po? Oo. Ang sabi pa, patay daw halos lahat ng mga pulis na naka-duty. At alam mo kung sino raw ang may gawa? Mga rebelding komunista sa probinsya natin. Ay, grabe naman. Nakakatakot na balita po yan, Ma. Kaya nga rumonda yung mga barangay tanod natin ngayong umaga. Para sabihan ng lahat na mag-ingat. Ay, Ma, saglit lang. Ha? Tignan niyo po yung isang lalaki doon, oh. May pinapaskil siya sa puno. Parang may nababasa akong salitang wanted. Sa ibaba may picture. Ay, tara. Tingnan natin, anak. Ay, tingnan niyo to, oh. Wanted. Commander Cito. Mastermind sa shootout sa police station na ikinamatay ng 9 na pulis on duty. Ay, tingnan mo yung larawan ng Commander Cito. Parang
Parang pamilyar ah. Sandali. Parang... si Ramon? Ha? Oo nga. Oo nga po. Si Ramon nga po yung nasa litrato. Oh, Diyos ko. Kung ganon, Divina, tama ang hinala ko na may tinatagong kasamaan ng Ramon na yan. Mr. Romántico. Mr. Romantico, ilang araw pa lang kami ni Ramon noon nung madiskubre ko ang isang madilim na katotohanan. Nung una, hindi talaga ako makapaniwala. Pero nag-sink in din sa akin kinalaunan. Ilang beses ko siyang tinawagan at tinext noon para kumpirmahin ang aking nalaman. Ngunit wala na akong natanggap na sagot mula sa kanya. Akalain mong nagdala ka pala ng kriminal sa pamamahay natin? Ay, Diyos ko, nakakaloka. Ma, tama na po. May rason siguro si Ramon kaya niya nagkawayan. Kahit ano pa ang rason niya, ang mali ay mali. Isa pa rin siya mamamatay tao. Halang ang bituka. Ay, naku, Divina. Ayokong malalaman na nakikipagkita ka pa sa taong yon. Ma! Kapag nagpatuloy ka pa sa pakikipagkita sa kanya, pati tayo pwedeng madamay sa mga kasalanan niya. Hindi ka bobo, anak. Alam kong nauunawaan mo ang aking sinasabi. Opo. Pupunta muna ako sa kusina para magluto ng pananghalian natin. Nagpa-vibrate ang cellphone ko. Tumatawag si Ramon. Doon ko siya kakausapin sa kwarto ko. Hello, Ramon? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag. So ano? Sasagutin mo na ba yung mga tanong ko sa'yo? Magkita tayo ngayon sa parke, malapit sa sementeryo. Doon ko sasagutin lahat ng mga katanungan mo. Sige, Ramon. Pupunta ako doon ngayon. Hintayin mo ako. Sigurado ka bang walang makakakilala sa'yo dyan sa disguise mo? Kasi ako nakilala kita kagad eh. Nakashade at nakatakip naman ang banda ng bibig ko pababa. Divina, patawarin mo sana ako kung inilihim ko sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, napigla ako sa nalaman kong katotohanan tungkol sa'yo. So ano, kailan ka pa naging kasapi ng rebelding grupo? Ilan na ang napatay mo? Matagal na akong miyembro. Simula nung minasakar ang pamilya ko. Divina, naging rebelde ako kasi gusto kong makamit ang hustisya. Pero pumapatay ka ng mga taong inosente. Hindi sila inosente. Mga korap at walang puso. Yun lamang ang mga pinapatay ko. Yung nabalitaan mong paglusob, mga korap na mga pulis ang nandun. Pero kahit na, Ramon, kasalanan pa rin sa Diyos at sa batas ang pumatay ng kapwa. Mahal mo pa rin ba ako? Gugustuhin mo pa rin bang maging boyfriend ako? Sa kabila ng lahat? Mahal kita, Ramon. Pero nagdadalawang isip ako kung itutuloy pa rin ba natin ang relasyong ito. Natatakot kasi ako eh. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita sa lahat ng oras. Ramon. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Ikaw lang kaisa-isang kaligayahan ko. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong hiwalayan. Kung hindi ko alam, Ramon, hayaan mo muna akong makapag-iisip. Mr. Romántico. Dear Mr. Romantico, lumipas ang ilang buwan
Nawala na ng tuluyan ang komunikasyon namin ng boyfriend kong si Ramon. Bagamat naiintindihan ko naman dahil isa siyang taong nagtatago sa batas. Pero hindi ko pa rin maiwasan na masaktan. Walang araw o gabing hindi ko siya naiisip. Umiiyak, binabalikan ng aming masasayang araw. Hanggang sa na-realize ko na lang isang araw na wala ng kahihinatnan ang aming relasyon at handa ko na yung i-give up. Samantala, muling pumasok sa aking isipan ang pagpasok sa kumbento bilang madre. Pero nung buo na ang aking desisyon na magmadre, isang pangyayari ang hindi ko inaasahang naganap. Papahinga muna ako dito. Divina! Ramon, ano ginagawa mo dito? Nandito ako para sumakay ng bus papuntang Nueva Vizcaya. Pero nakita kita kanina, kaya bumili pa ako ng extra ticket para sa'yo. Kailangan mo sumama sa akin, Divina. Wala na oras. Paalis ng bus. Ha? Halika, dali na. Akin yung mga gamit mo. Umalis na tayo. Sige. Sasama na ako sa'yo. Ito ang bahay ko dito sa gubat. Ito mag-iisibing tahanan nating dalawa. Huwag kang maglala. Marami tayong mga kapitbahay. Napansin ko nga na maraming mga barong-barong ang nakatayo sa paligid. 20 pamilya ang makakasama natin dito. At lahat sila, mga rebelding katulad ko. Marami din pala kayo? Ramon, hindi ko alam kung makakaya kong mabuhay ng ganito. Magkasama naman tayo. Magtutulungan tayo. At saka, huwag ka matakot. Walang nakakaalam na dito kami nagtatago. Payapa ang lugar na ito. Alam mo, Ramon, kaya ako nasa bus station kanina. Papunta na sana ako sa papasukan kong kumbento sa Bataan. Tamang-tama lang pala yung dating ko kung ganon. Akala ko kasi tuluyan ka nang hindi magpaparamdam sa akin. Kaya para makamove on, naisipan kong pumasok ulit sa kumbento. Patawarin mo sana ako, Divina, kung matagal na wala ang komunikasyon natin. Nag-iingat lang kasi ako. Sinisiguro ko lang ang kaligtasan ninyo ng mama mo. Pero araw-gabi, naalala kita. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Ramon. Ngayong magkasama na tayo, pangako, babawi ako. Pupunan ko ng pagmamahal ang ilang buwang nawala sa atin. Mr. Romántico. Mr. Romántico, nagsama kami ni Ramon na parang tunay na mag-asawa. Pero aaminin ko na sobra akong nahirapan sa buhay na meron si Ramon. Kahit pa sabihing ligtas ang lugar na yon, hindi pa rin maialis sa aking isipan na baka dumating ang araw na matunton ng mga pulis o ng militar ang aming hideout. Ganun pa man, nandito naman palagi sa aking tabi si Ramon. Tinuturuan niya akong palagi kung paano mabuhay sa gubat. Kahit na mahirap ang buhay, ayos lang din sa akin. Basta kapiling ko lamang ang aking pinakamamahal. Life treats you kind. Gawa na pag-abisig, Ramon. Nagkatay kasi ako ng manok para gawing adobo. Eto, nilinis ko na yung karne. Nagbigay din sina Ador at Suling ng ilang gulay na ani nila. Ayan, nakapatong sa mesa. Dami naman ito. Ganito sa pamayanan namin. Lahat ng magkakapit-bahay nagtutulungan. Ramon, si Ador to. May mahalaga lang ako ibabalita sa'yo. Divina,
Iwan ko muna ang ginagawa ko. Kakausapin ko lang muna si Ador sa labas. Sige, sige. Ador, anong balita? Masamang balita. Mas mga nakarating sa akin na napatay ng mga militar sina Commander Baldo at ang grupo niya nung magpang-abot sila sa boundary ng Casibo at Dupax del Norte. Lintik. Sila pa naman ang pinakamalakas na puwersa sa buong rehiyon. Ang suhestyon nga, para makabawi tayo sa mga kalaban, kailangan magsanib puwersa ang grupo natin kina Commander Brando nang nagtipunan sa Quirino. Sige. Aalis tayo bukas para puntahan at makipag-ugnayan kina Commander Brando sa nagtipunan. Ramon, meron ba problema? Divina, iiwan muna kita dito ng ilang araw. Kailangan namin pumunta sa katabing probinsya para ayusin ang ilang mga bagay. Okay lang sa akin. Huwag kang mag-alala, Divina. Babalik din kami agad ni Commander Sito. Pansamantala, sisuling muna ang mamamahala sa ating pamayanan habang wala tayo. Sige, pero mag-iingat kayong palagi, ha? Huwag kang mag-alala, mahal ko. Babalik kami ng buo at ligtas. Kumusta na kaya si Ramon? Sana umuwi siya ng ligtas. Namimiss ko na siya. Tapos na ako maglaba. Divina. Tapos ka na maglaba? Oo, Suling. Isasampay ko na lang ito sa tapat ng bahay namin. Buti ka pa, tapos na. Ako, magsisimula pa lang. Marami pa kasi kung inaasikaso. Inaalagaan ko pa yung bunso ko. Ay, oo nga pala. Nasabi sa akin ni Commander Sito, hindi ka ba doon nakakahawak ng baril? Oo. At wala akong balak na humawak ng kahit anong baril. Natatakot kasi ako eh. Alam mo, bilang asawa ni Sito, dapat marunong kang humawak ng baril. Ha? Lahat kami dito, maliban sa mga bata, marunong humawak at gumamit ng mga baril. Kailangan mong matuto para maipagtanggol mo ang iyong sarili sakaling lusubin tayo ng mga kalaban. Pero kabilang ka na sa grupo namin. Kaya nararapat lang na matuto kang lumaban. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa adikain ng grupo. Ako na magtuturo sa'yo. At saka, huwag ka matakot. May basbas na ito ng asawa mo. Ayaw mo naman pala eh. Mabilis kang matuto. Pero natatakot pa rin akong humawak ng ganito. Gagamit ka lang naman ng barel kapag kinakailangan. Siguradong matutuwa si Commander Sito pagbalik niya kasama ng grupo. Ay, kumusta na kaya sila? Sana okay lang silang lahat. Alam kong ayos lang sila doon. Malaki ang tiwala namin kay Sito. Marami na siyang iniligtas. Sa totoo niyan, karamihan sa amin, tinuturing na siyang bayani. Talaga? Oo. Alam mo, Divina, maswerte ka. Ikaw ang minahal ni Sito. Mabait siyang tao, matapang, mapagmahal, at higit sa lahat, tapat at makatarungan. Kaya ikaw, mahalin mo siya ng buong puso. Bibihira ang mga lalaking katulad niya. Mr. Romántico. Mr. Romántico, hindi nagtagal, nakabalik ng ligtas si Ramon at muli kaming nagkasama. Samantala, aaminin ko na nahihirapan talaga ako sa buhay sa gubat. Hindi kasi ako sanay, dahil kahit paano,
ay lumaki naman ako sa kapatagan. Pero tinitiis ko lamang ang lahat dahil sa pagmamahal ko kay Ramon. Divina, bakit hindi ka pa natutulog? Miss ko si Mama. Siguro alam na niya na hindi natuloy ang pagmamadre ko. Di bale, bukas luluwas tayo papuntang bayan para matawagan mo ang mama mo. Huwag ka na malungkot. Kasi nga pala, dahil kwento sa akin ni Soling na magaling ka na raw gumamit ng baril. Oo, tinuruan niya ako. Katunayan nakakaasinta na ako. Pero, Ramon, hindi pa rin ako sanay sa ganitong buhay. Ayokong dumating ang araw na makapatay ako ng tao. Pasensya ka na. Pero nahihirapan talaga ako sa buhay ko ngayon. Hindi ako lumaki sa mayamang pamilya, pero maayos naman ang binigay nilang buhay sa akin. At saka inaalala ko din, paano na lang kung mabuntis ako? Anong kinabukasan na naghihintay sa ating anak? Ayoko siyang lumaking rebelde. Naiintindihan kita. At humihingi ako ng paumanin. Dahil ganitong buhay lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Oo, Ramon. Ramdam ko na mahal mo talaga ako. Pero kasi, alam mo yun, simula nung nagsama tayo, wala akong peace of mind. Gabi-gabi akong binabangungot na natuntun daw ng militar ang hideout natin at pinagpapapatay daw nila tayo. Nakakatakot isipin, lalo na't may posibilidad na mangyari. Anong gusto mong mangyari ngayon? Wala na bang pag-asa na magbalik ang loob mo sa gobyerno? Hanggat nananaig ang kawalan ng hustisya sa bansang ito, hindi kami titigil sa pakikipaglaban. Kung ganun, paano kung sabihin ko sa'yo na ayoko ng ganitong buhay? Anong pipiliin mo? Ang ipagpatuloy ang laban mo? O ang makasama ako? Suling, pasensya ka na ha kung naistorbo pa kita. Napilitan ka pang bumaba ng bundok para samahan ako dito sa bayan. Wala yun, Divina. Namiss ko na rin naman kasi yung buhay bayan, kaya sumama ako sa'yo. Tsaka, naintindihan kong hindi pwedeng bumaba ng bundok yung asawa mo dahil wanted at pinaghahanap pa rin ng mga pulis. Ay, Divina, lumapit tayo dun sa tindahan yun, no? Mukhang merong payphone. Sige. Ale, may payphone ho ba kayo? May tatawagan lang po kasi ako. Sige, gamitin mo na. Hello? Sino to? Hello, Ma? Ma, ako po ito. Lasang ka? Huwag mo sabihin sa akin nasa kumbento ka kasi alam kong wala ka doon. Sorry po. Sorry kung binigo ko na naman po kayo sa pagpasok ko sa kumbento. Sinong kasama mo? Si Ramon? Rebelde ka na rin bang katulad niya? Opo. Nagsasama na po kami ni Ramon. Pero hindi pa ako rebelde. Huwag po kayong magalit sa akin. Alam mo, kahit na magalit pa ako sa'yo ngayon, wala na akong magagawa. Tuluyan ka lang nagpaloko sa kriminal na yon. Ma! Bakit ka ba tumawag sa akin? Anong kailangan mo? Pera? Bakit? Wala bang may pakain sa'yo ang lalaking yon? Hindi po. Tumawag po ako sa inyo para mangamusta lang at para humingi na rin ng tawad.
Mas pinili ko po si Ramon kesa sa pagmamadre. Sana po matanggap niyo ang desisyon ko. Divina, kailan ka ba ulit dadalaw sa bahay? Hindi ko po alam kung kailan, pero sisikapin ko po makadalaw dyan. Mag-iingat ka, anak. Hindi ko man gusto ang naging desisyon mo, pero panalangin ko palagi sa Panginoon na sana'y gabayan ka niya at ilayo sa kapahamakan. Salamat, Ma. Mahal na mahal kita, anak. Palagi mong tatandaan yan. Ako rin po. Mahal ko rin po kayo. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, maraming pagsubok ang dumating sa amin ni Ramon, o mas kilala bilang Commander Cito. Pero sa awa ng Diyos, ay nalalampasan namin dahil mabuti siyang asawa. Oo, hindi kami kasal, pero ayos lang. Naiintindihan ko naman kung bakit kami hindi pwede magpakasal sa mga panahong yun. Sa kabilang banda, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa aking katawan at may palagay akong buntis ako. Kaya nagsimula na ako ng plano para sa magiging kinabukasan ng aking anak. Talaga? Buntis ka, Divina? Nung bumaba kami ni Nasuling at Ami sa bayan, dumaan kami sa drugstore para bumili nitong pregnancy test kit. Nakakakutob na kasi ako na buntis ako eh. Eto nga, hindi ako nagkamali. Positive. Meaning, magkakaanak na tayo. Oh, sa wakas, magiging tatay na rin ako! Oh, Divina, bakit parang hindi ka masaya? Ramon, nag-aalala ako eh. Magkakaanak na kasi tayo. At tatapatin na kita. Ayoko magis na ng anak natin ng ganitong klase ng buhay. Kapag nanganak ako, bababa na ako ng bundok. Babalik ako kay Mama. Iiwan mo ako? Kung gusto mo kaming dalawin, pwede naman eh. Maintindihan mo naman sana ako. Inaalala ko lang ang anak natin. Naiintindihan ko. Ramon, nagtampo na naman siya sa akin. At Diyos ko, ituro niyo sa akin ang dapat kong gawin para sa pamilya ko. Sige, paano na ako? Kunin mo na yung baril sa loob ng doorway. Kailangan mo kami tulungan. Anong? Bilisan mo na. Kunin mo na. Oo, eto na. Halika, lumabas sa taas sa bahay na to bago pa nila tayo tamaan. Sige na, tayo. Baka pasabugan nila tayo. Nakalabas na ako, Ramon. Bilisan mo, lumabas ka na rin. Tayo na, bumalis na tayo dito. Ang bahay natin! Bilisan ako sa Rizal! Bilisan mong pagtakbo. Ako nang bahala sa ibang militar na mahabol sa atin. Dito! Kailangan sila kaya! Huwag kayong titigil sa pagpapaputok! Hanggang hindi na uubos ang mga kalaban! Andan sito! Suling! Tumakas na kayo ni Divina! Buntis ang asawa ka! Kaya pakiusap! Dalhin mo siya sa ligtas na lugar! Oo, Commander! Halika na, Divina! Ramon! Mag-iingat ka, Ramon! Pagod na ako, Solina. Hindi ko na kaya. Oh, sige. Magpahinga ka na. Mukhang ligtas naman tayo dito.
Sana makaligtas si Ramon at Adora at iba pa natin makakasama. Oh, Diyos ko! Divina! Bakit? Ay! Diyos ko! Dinudugo ako! Kailangan madala ka sa ospital! Mr. Romantico. Mr. Romantico, sa kasamaang palad, nakunan ako. Hindi agad ako nadala noon sa ospital, kaya halos mag-agaw buhay ako ng panahong yon dahil maraming dugo ang nawala sa akin. Divina, alam ko, masakit para sa'yo ang nangyari. Pero kailangan natin yung tanggapin. Ramon. Naiintindihan kita. Kahit ako, nasasaktan din. Pero mahal, magpakatatag tayo. Pagsubok lamang to sa atin ng Panginoon. Tama ang kutob ko noon pa. Na darating ang araw na matutunto ng mga kalaban ng kuta natin. Hanggat hindi ka titigil sa pagre-rebelde, hindi magiging tahimik ang buhay natin. Nasimulan ko ng labang ito. Hindi ka pa man dumarating sa buhay ko. Kaya hindi pwedeng basta na lamang ako tumigil. Kung gano'n, mas pinipili mo yung pagiging rebelde mo kesa sa akin. Divina. Alam mo, sinikap ko na baguhin ka. Sinubukan kong dalhin ka sa tamang landas. Ginamit ko ang pagmamahal ko sa iyo para magbagong isip mo at bumalik sa kapayapaan. Pero hindi pa pala sapat yun. Nabigo akong baguhin ka, Ramon. Sa totoo lang, kung mahal mo talaga ako, matagal ka nang nakinig sa mga payo ko sa iyo na tumigil na sa advokasya mo. Pero hindi ka nakinig. Siguro nga, hindi ako sapat sa buhay mo. Siguro nga, hindi ako ang babaeng nararapat para sa'yo. Divina, huwag ka na bang magsalita ng ganyan? Mahal kita. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Ayoko na ng ganitong buhay na walang peace of mind. Mahal kita. Pero kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang isang maayos at payapang buhay, patawarin mo ko. Pero babalik na ako sa aking ina. Ayos ba sa'yo itong bagong bahay natin? Oo. Malinis, maaliwalas, malaki. Buti naman pumayag ang tiyuhin mo dito tayo tumira. Malakas ako sa kanya eh. Madalas nga siya nagpapadala ng pera at mga regalo sa akin mula sa Amerika. Yun nga lang, hindi niya alam na naging kasapi ako ng isang rebelding grupo. Paano kung malaman niyang totoo? Hindi niya malalaman. Unless magsusumbong ka. Loka ba ako? Siyempre hindi ko gagawin yun. Divina, ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo na katahimikan. Huwag kang mag-alala. Palagi kitang dadalawin dito. Hindi kita pababayaan. Salamat, Ramon. At sinisikap mo pa rin maibigay ang gusto kong kapayapaan sa kabila ng lahat. Handa ako magtiis hanggat kaya ko. Mr. Romantico.
ko, pinilit ko pa rin magtiis alang-alang sa pagmamahal ko kay Ramon. Medyo maayos naman ang nilipatan naming hideout, bagamat nasa gitna ito ng isang bukid. Pero ayos na ito kumpara sa pagtira namin sa gubat. Sa awa ng Diyos, madalas kong kasama si Ramon sa bahay, kaya hindi ako natatakot dahil nararamdaman ko, ligtas ako. 2 buwan na tayo nakatira dito. Masaya ako palagi kasi lagi kita nakakasama. Oh, ano ba yung sinisilip mo sa bintana? Divina. May problema ka ba? Maganda ka. Bakit? Masama ang kutob ko sa sasakyan nakaparada sa katabing bahay. Parang may mga sakay sa loob. Mga pulis? Malamang. Ay! Ha? Hindi ba? Bakit sumabog yung gate natin? Pinasabog nila ang gate para makapasok sila sa loob. Divina, bilisan mo. Aalis tayo dito sa bahay. May mga pulis ako natatanaw. Natuntun nila tayo. Bilisan mo. Kunin mo lahat ng mga mahalagang bagay. Tatakas tayo. Oo. Diyos ko! May sugat ka naman! Wala ito, Divina. Takbo na tayo sa likod ng bahay. Dali! Ito na! Diyos ko, ano ba ito nangyayari sa atin? Nasa labas na tayo! Ano na? Sige, umakyat ka na sa pader! Pero... Bilisan mo na! Maabutan nila tayo! Sige, sige! Sandali! Tutulungan kita! Ako naman ang aakyat! Hawakan mo ang kamay ko! Dali! Kapag sinabi mong talon, tumalong ka! Ha? Oo! Ramon! Oo! Talon! May sumabog sa loob ng bahay! Malamang, pinasabog nila ang pinto para makapasok sila! Huwag kang titigil sa pagtakbo! Dito! Ha? Papuntakan niyo! Divina! Oh, Diyos ko! Naman na lang asawa ko sa likod! Ramon! Nandito na tayo sa kalsada! Hanap ko na pwede natin masakyan! May kotse! Dito! Dapat natin! Dito! Sumakay na kayong dalawa! Dali! Divina! Bilisan mo! Sumakay na tayong dalawa sa loob! Ador! Mabuti na lang dumating ka! Kung hindi, malaman na corner na kami ng mga hayop na yun! May nakarating na impormasyon sa amin na natuntun ng intelligence sa bahay na pinagtataguan yung dalawa ni Divina. Kaya agad akong rumisponde. Buti na lang eksaktong dating ko, nailigtas ko kayo. Ramon! Ador, may tama sa likod si Divina. Kailangan natin siyang maipagamot sa ospital. O kung saan pwede. Meron akong clinic na pwede natin pagdalan kay Divina. Pupunta na tayo ngayon din doon. Lumapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Divina, lumabang ka. Huwag mo akong iiwan. Pakiusap. Mahal na mahal kita, Divina. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, nag-agaw buhay ako nung panahong yon. Akala ko mamamatay na ako, pero mabait ang Diyos sa akin at iniligtas niya ako. Samantala, ilang linggo din ang lumipas bago ako tuluyang gumaling. At nung mga panahong yon, isa lang ang nasa isip ko, ang makipaghiwalay na ng tuluyan kay Ramon, kahit mahal na mahal namin ang isa't isa. Na-realize ko kasi na hindi worth keeping ang aming relasyon kung ganun kagulo at kadelikado ang aming buhay. Ang mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon ni Alan Ortega.
Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko. Binuntis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko, mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo, at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampok ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulaga. Mr. Romantiko. Mga kaibigan, inaasahan ko po na inaabangan ninyo ang huling yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Narito na ngayon ang pagpapatuloy ng ating dula. Dear Mr. Romantico, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Divina mula sa Remedios Trinidad, Bulacan. Nang makarecover ako mula sa pagkakabaril sa akin, ay bumalik ako kay Mama sa Bulacan at tinanggap naman niya ako. Samantala, bumalik muna si Ramon sa Nueva Vizcaya para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan doon. Ewan ko ba, pero parang wala akong lakas na sabihin sa kanya ng harapan na ayoko na. Siguro dahil sa mahal na mahal ko pa rin siya. Pero kailangan kong gawin yon para bumalik na sa normal ang aking buhay. Yung buhay na payapa at walang inaalalang kaaway. Dina, eto na. Oh, tapos ko nang lutuin yung ubi langka turon. Nagdala na rin ako ng 1.5 liter na soft drinks at mga baso. Ayan. Nakaya niyo pong dalhin niya lahat. Masarap ang mga yan, anak. Siguradong makakalimutan mo ang pangalan mo pag natikman mo yan. Sige nga. Kukuha na po ako ng isa. Sige, tikman mo na. Teka, sino ba ako? Ano nga pong pangalan ko? Sarap, no? Opo, ma. Sabi ko sa'yo eh. Pwede na kayong mag-asawa ulit. Naku, ikaw talaga, Divina. Oy, hindi na ako mag-aasawa pa ulit. Diyos ko, ang tanda ko na, no? At saka, sapat na sa akin ang papa mo. Kung nandito lang po sana si Vince, siguradong mangunguna pa yung kumain ng turon mo. Sinabi mo pa. Ay, may tao sa labas. Divina, sige na, ikaw na magbukas. Total, malapit ka naman doon sa Sige po, ako na po magbubukas. Divina. Ramon? Sasama ka ba sa akin, Divina? Matagal kong pinag-isipan ito. Pero sa huli, kailangan kong magdesisyon. At yun ay ang pakawalan ka na, Ramon. Pero... Masakit sa akin na sabihin sa'yo na ayoko na. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Pero kailangan kong gawin. Ang gusto ko lang naman kasi maging tahimik ang buhay ko. Oo, mahal kita.
Hindi kayang ibigay ng relasyon natin ang katahimikang hinahanap ko. Patawarin mo ako, Ramon. Pero tinatapos ko ng relasyon natin. Divina, huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nito, hindi ako maghahanap ng ibang lalaking mamahalin. Dahil nagbabalak akong magmadre ulit. Ramon, huwag kang umiyak. Kasi alam naman natin pareho na hindi ako ang kailangan mo. Hindi ko makakalimutan ang mga bittersweet memories natin. Basta Ramon, mawala man ako sa buhay mo. Pinapanalangin ko palagi sa Diyos na sana maging mabuti na sa iyo ang tadhana. Divina. Goodbye, Ramon. Maraming salamat. At naging parte ka ng buhay ko. This is it, Ma. Nararamdaman ko, wala nang hahadlang sa pagpasok ko sa kumbento. Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo? Yes, Ma. Naka-move on na ako kay Ramon. At matagal ko rin pinag-isipan ito. At ito nga po, buo na po talaga ang desisyon ko na magmadre. Ay, sa wakas. Masaya ako kasi matutupad mo na rin ang dati mong pangarap. Sige po, Ma. Papasok na po ako sa loob ng bus. Love you, Ma. I love you din, anak. Good luck sa'yo, Divina. Gabayan ka nawa ng ating Panginoon. Mr. Romantico. At ayun nga, Mr. Romantico, natuloy din ako sa pagmamadre. Binuhos ko ang aking atensyon sa paglilingkod sa Panginoon. At makalipas ang 15 taon, naging isa na akong ganap na madre ng simbahang Katoliko. Masayang-masaya ako noon, lalo na't ang kapatid kong si Vince ay ordained na rin bilang isang ganap na pare. Siyempre, tuwang-tuwa naman ang aming ina na naging aktibo rin sa mga gawaing pangsimbahan. Samantala, simula nung pumasok ko sa pagmamadre, ay wala na akong naging balita kay Ramon. Bahagyang nakalimutan ko na rin si Ramon dahil nakatuon ang aking atensyon sa mga misyon at charities. Pero, isang araw... Talaga, Father Vince? Ikaw ang bagong chaplain ng bilangguang ito? Huwag kang kabahan, Ate Divina. Mahigit 3,000 ang inmates na nandito. Pero may malaking paggalang sila sa mga alagad ng simbahan. Hindi naman ako natatakot dahil nakapag-mission na rin ako sa correctional at mga city jail. Ay, nga pala. Ang mission namin sa Bilibid ngayon ay yung mga may sakit na inmates na nakakonfine sa loob ng New Bilibid Hospital. May dala kami mga gamot, pagkain, mga kopya ng Biblia at mga rosaryo. Maganda yan. Para mas mapalapit sa Diyos ang mga inmates. Alam mo, Ate Divina, masaya ako kasi sa kabila ng mga matitinding pagsubok na dumating sa buhay mo, mas pinili mo pa rin maging madre para makapaglingkod sa Diyos. Alam mo, Father Vince, maraming beses din akong nagtangkang pumasok sa kumbento. Hindi matuloy-tuloy. Well, I guess tama ang kasabihan na makakamit mo ang pangarap mo sa tamang panahon.
God bless po. Magandang umaga po. Magbibigay lang po kami ng konting ayuda sa inyo. Divina. Ramon? Ikaw ba yan? Oo. Alalahin mo yun. Natupad mo na rin yung pangarap mong maging isang madre. Akala ko, hindi na kita makikita. Kumusta ka na? Bakit ka nandito sa ospital? Anong sakit mo? May sakit ako sa bato, kaya madalas ako nandito. Wala naman akong pera para magpagamot, kaya eto, nandito lang ako. Naghihintay ng aking kamatayan. Ramon. Simula nung nagkahiwalay tayo, maraming pagsubok ang dumating sa akin. Eto nga, nahuli din ako at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilang ko. Tapos, makalipas ang maraming taon, eto, unti-unti akong nanghina at nagkasakit. Pinagbabayaran ko ng mga naging kasalanan ko, Sister Divina. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam mo, pwede na akong mamatay ngayon kasi nagkita na ulit tayong dalawa. Ang totoo niyan, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Kasi para sa akin, ikaw lang babaeng babaling ko hanggang sa mamatay ako. Hindi bale. Susubukan kong ilapit ang sakit mo sa aming charities para matulungan kang gumaling. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Ramon. Gagaling ka. Walang imposible sa Panginoon. Bakit malungkot na naman ang kapatid ko? Nakita ko kasi sa loob si Ramon, yung dati kong kasintahan. Naaawa ako sa kalagayan niya. Para siyang pinagsakluban ng langit. Huwag kang matakot, ate. Pagsubok lang yon sa buhay niya. Malalampasan din niya ang mga yon. Basta't magbalik loob lamang siya sa Panginoon. Palaging natin siya ipagdasal para magkaroon siya ng lakas ng loob para lumaban. Sandali, Vince. May nag-text sa cellphone ko. Si Sister Ella. Ano sabi niya? Nakausap na raw niya yung partner na foundation ng aming order. Oh. Willing daw silang tulungan si Ramon sa pagpapagamot nito. Wow, kung ganon, magandang balita yan para kay Ramon. Wala talagang imposible sa Panginoon. Mr. Romantic. Mr. Romantico, inilapit namin sa isang foundation ang karamdaman ni Ramon. At sa awa ng Diyos, nag-pledge ito at tinulungan ng aking dating kasintahan na gumaling sa kanyang sakit. Laking pasasalamat ko sa Diyos nang maging tagumpay ang kidney transplant ni Ramon at naging responsive naman ang kanyang katawan sa mga gamot na nireseta sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, parang himalang naka-recover si Ramon. Congratulations, Ramon! Magaling ka na! Maraming salamat sa iyo, Sister Divina. Kung hindi dahil sa iyo at sa mga taong tumulong sa akin, hindi ako gagaling sa akin sakit. Yan ang patunay na walang imposible sa ating Panginoon. Basta't magtiwala ka lamang sa Kanya. Sister, ngayon binigyan ako ng pangalawang buhay ng ating Panginoon. Hindi ko sasayangin to. Tuluyan na ako magbabagong buhay. Hindi bale. Nandito naman ako, si Father Vince, at ang buong simbahan para tulungan kang makapagbagong buhay. Alam mo, kahit na nasa bilibid ka,
Marami ka pang pwedeng gawing kabutihan sa kapwa. Sandali. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano yun? Heto, tanggapin mo. Ha? Bible at rosary? Sabi nga nila, food for your soul. Makakatulong ng malaki yan sa pagbabagong buhay mo. Salamat, Sister Divina. Iingatan ko itong mga ibinigay mo sa akin. Basta Ramon, palagi mong tatandaan na mahal kita at mahal ka ng Panginoon. Ate Divina, congratulations sa panibagong mong misyon. Masaya ako kasi mga senior citizens naman ang tutulungan namin. Alam mo naman, dahil kay Mama, kaya mahalaga sa akin ang mga nakakatanda. Siya nga pala, ano na balita sa inyo dito? May program ang simbahan tuwing Tuesday, Thursday at Saturday. Bible study para sa mga inmate. At alam mo, kung sino sa kanila ang isa sa mga volunteers? Si Ramon. Talaga? Oo. Malaking pinagbago niya simula nang gumaling siya. Isa siya sa mga inmates na aktibo sa gawaing pangsimbahan. Madalas, nagkakandak siya ng Bible study. At alam ba, ate, nag-enroll siya sa college education program ng CHED. Philosophy ang kanyang napiling degree na kunin. Magandang balita yan, Father Vince. Ang pagmamahal at pagmamalasakit mo sa kanya ang nagpabago sa buhay ni Ramon. Sana maging successful siya at makamit niya ang mga pangarap niya sa buhay. Ako na siguro ang pinakamasayang tao sa mundo kapag nangyari yun. Mr. Romantico. Mr. Romantico, nagtagumpay si Ramon sa kanyang pagbabagong buhay. Masaya na siya ngayon. At tulad niya, masaya din ako sa aking buhay bilang madre na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi man kami nagkatuluyan, pero happy pa rin ang ending ng aming kwento. Hanggat nabubuhay ako, patuloy kong mamahalin si Ramon bilang isang kaibigan. Muli ay maraming salamat. Lubos na gumagalang, Sister Divina. Ang mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Bobble Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayan inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon ni Alan Ortega. Mga giliw naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico.